Tipid-tipid tayo sa paggamit ng tubig kasabay nga kasi na matinding init ng panahon na dinagdagan pa ng El Nino ay mabilis ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Kahit anong paypay, tagaktak pa rin ang pawis ni Simon sa tindi ng init ng panahon. Maya't maya tuloy ang paligo niya. Todo hilamos po talaga kasi grabe init. Tsaka ligo yun, inom ng tubig. Yung ligo, 2-3 beses sa isang araw. Pero paalala ng Pag-asa, maghinay-hinay sa paggamit ng tubig. Bumibilis na kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Of course, maraming mainit ang panahon. Lahat tayo ay gusto nating maligo. So, nag-add up yun sa consumption. Mataas na rate ng utilization. Mas mataas yung rate ng evaporation din. Which is also part dun sa nagiging losses po ng ating pong mga reservoirs. Ngayong araw, umabot sa 190 meters ang level ng Angat Dam. Mas mababa sa 212 meters na normal high water level. Sa katapusan ng Mayo, inaasahang dadapa ito sa 180.5 meters. Nakapos sa tinatawag na 187 meters na rule curve para sa maayos at sapat na serbisyo ng tubig. Ang Angat pa naman, isang multi-purpose dam na kinukuhanan ng kuryente, patubig sa mga sakahan at 90% ng tubig sa National Capital Region. Pagka ganun po, no, so maaring isa pong possible na magiging scenario natin is magkakaroon po tayo ng mga rotating na water interruption, mga ganun po, no. At the same time, yung ating government naman po ay naghahanda rin ng mga interventions. O yun yung kagandahan nung na-activate po yung Task Force El Nino. Milyong-milyong litrong tubig na ang nakukuha ng MWSS, katuwang ang mga konsesyonaryo mula sa mga water treatment facility na isasalbang tubig at water management pressure. Pero inihirit pa rin ng MWSS na ipako sa 50 cubic meters ang alokasyon ng tubig na kinukuha sa Angat Dam. Sa tindi ng init ngayon, kung may experience mo, kailangan talaga nila ng maibsan yung init through paliligo, ganyan, sa paggamit ng tubig. Kaya nirequest talaga namin sa NWRB na i-maintain yung 50 cubic meter per second kasi base naman po sa nagiging projection, hindi naman po tayo sasadsad dito sa ating pong critical level. Una nang nagbabalang MWSS na posibleng maramdaman ang water service interruption na aabot sa 13 oras kung ibababa ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Pero kailangan pang pag-usapan ng National Water Resources Board kung pagbibigyan ng MWSS. Lalo't kailangan ding isaalang-alang ang kondisyon ng Angat Dam na dati nang bumaba ng husto ang level ng tubig at nagka-water crisis dahil sa matinding init. Hinihikayat ng Pag-asa at MWSS ang publiko na magtipid sa tubig, mag-recycle, ayusin ang tagas at patayin ang mga fountain na gumagamit ng kuryente at tubig. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.